7 words or salita na kung saan kapag sinasabi nyo sa aming mga lalaki ay sobrang tulong po or napakalaking impact po sa amin. Nakaka-inlove po. At the same time, may mga na-activate na bagay sa amin which is it will benefit you. And kung gusto mo malaman, panoorin mo itong video na to. Okay, so ganito pa. Actually, maliliit lang naman ng mga bagay ang mga to, pero wag po nating maliitin yung mga maliliit na bagay. Kasi sobrang laki po ng impact para sa isang successful at masayang relationship. At na-maintain actually nito yung relationship ninyo na kumbaga hindi mabilis madry. Kaya nitong i-maintain at pang long lasting yung relationship nyo kapag alam nyo itong mga salita na i-share ko sa inyo at the same time ina-apply nyo ito, of course with love, hindi po napipilitan. So kung gusto nyo malaman, let's go! So mga kapatid, make sure po na i-apply nyo itong mga bagay na malalaman nyo sa video na ito. Wag lang po panay knowledge or wag lang po yung tipong malalaman mo pero wala ka namang ginagawa. No, you need to apply and kayo din lang ang magbe-benefit. Makikita nyo ang resulta, okay? Kung walang effect or walang magandang resulta sa relationship nyo, then babalik ko sa video na ito, i-comment nyo para i-delete ko. May suggestion na i-delete ko. But I believe, maybe hindi man 100% but at least 90% effective at effective ito. Okay ba? And the good thing is that, mga kapatid, whenever na nasasabi mo ito sa isang lalaki, maaring i-offer niya yung wallet niya sa'yo, mas lalo niyang gagalingan kasi nga, sometimes ito yung proper na approach kung gusto mo na matouch ang puso ng isang lalaki. Okay ba? Okay, so proceed na po tayo sa number 1. Is that, ang pogi naman ng asawa ko. Look, whenever na nakita mo na nag-ayos ang isang lalaki, ang asawa mo, meron kang nakita na bagong damit niya, sinuot niya, or nagpagupit siya, make sure na ma-appreciate mo siya. Kasi sometimes kahit na parang nonchalant yan or parang walang pakialam ng sinasabi mo. But sa totoo lang, whenever na kaming mga lalaki ay nagpoporma, whenever na kaming lalaki nagpapagupit, nag-aayos din, actually, ang number 1 namin na intention is that ang ma-appreciate nyo, ang magpakitang gilas sa mahal namin sa buhay. And that is the good thing kasi kapag yun ang nabigay mo sa kanya, whenever na meron ka naman talaga nakita na pagbabago sa kanya, like nagbawas siya ng timbang, maybe nag-exercise siya, or nagpagupit nga, ganoon, may bagong damit, may bagong suot, sapatos, make sure na i-appreciate mo siya. Okay? Kasi in that way, na-validate mo siya. You know, ang relationship is that give and take. Whenever na gusto mo na na-appreciate ka, make sure na mang-appreciate ka din po. Yun po ang general law. Okay ba? And trust me, sobrang laking impact po sa aming mga lalaki. Mas lalo namin gaganahan na magayos, mas lalo namin gaganahan na magpapansin sa'yo. Ayaw mo nun? Okay, proceed na po tayo sa number 2. Is that, mas magaling ka naman. Whenever na feeling ng isang lalaki or ng asawa mo na nadadown siya, na hindi siya magaling, na hindi niya kaya, make sure na ikaw yung number 1 na mang-lift up sa kanya. Hindi ikaw yung number 1 na mang-down sa kanya. Make sure na ikaw yung number 1 na makakita ng abilidad niya, ng kakayahan niya. And make sure kapag nakita mo, huwag mong itahimik. Walang kwenta kahit alam mo yung abilidad niya, yung kakayahan niya. Kung tahimik ka lang, walang kwenta yan. Make sure na support mo siya doon and make sure na encourage mo siya ng mga salitang, mas magaling ka naman. Alam kong kaya mo yan. Alam kong kayang-kaya mo yan. Love, darling, honey. Tiis lang, pursigi lang, pero alam kong magaling ka. Kasi whenever na nasasabi nyo po ito sa amin, at especially galing sa taong mahal na mahal namin, sobrang nakaka-encourage, nakaka-lift up ng energy namin at mas lalo namin galingan. Ngayon, sino din lang ang magbe-benefits? Ikaw, ang pamilya nyo. The problem is that marami pong magkakarelasyon na imbes na yung partner, yung number 1 na support, number 1 na mang-lift up, sila pa yung number 1 na mang-down. Sila pa yung number 1 na mang-judge sa partner, mapalalaki o babae ito. And that's the problem. Kasi sa tingin mo nakaka-inlove yun, hindi po. Sa tingin mo nakakatulong yun, hindi po. It is better na you shut your mouth kapag wala ka din lang magandang sabihin o panay negative na lang ang sinasabi mo sa kanya. Better shut your mouth. Okay ba ba? Kasi
alaminin man natin o hindi, whenever that we love someone, ang actually longing natin is that yung makita din nila kung ano yung meron sa atin, ano yung tinatago natin, ano yung abilidad din natin. And alam mo yung feeling na kapag yung partner mo lang or yung taong mahal mo yung nakakikita niyan, sobra pong nakaka-encourage, nakaka-engganyo, at wala ka na pong pakialam kahit hindi maniwalang ibang tao, importante yung taong mahal mo ay naniniwala sa'yo. Sobrang nakakalifa po yun. At yun yung mga fuel minsan para mag-pursue ang isang lalaki para sa inyong dalawa at sa pamilya nyo. Okay po ba? So make sure that i-encourage mo, sabihan siya na magaling siya or kayang-kaya niya or may abilidad siya. Okay po ba? So, proceed na po tayo sa number 3. Is that, ang tindi mo kagabi One of nakakasarap po sa tayong naming mga lalaki at nagiging masculine kami sa totoo lang whenever na na-appreciate nyo kami sa performance namin or sa ginawa namin sa sex, sa kama. Make sure to say that words, hindi lang sa panay-isip mo, but make sure kung totoo naman talaga, make sure na masabi mo na matindi siya kagabi or magaling siya or masyado niyang ginalingan o masyado niyang hinusayan. Kasi in that way, yun yung mga nagiging nagbibuild ng masculinity namin at nagbibigay sa amin ng positive energy sa umaga or sa araw-araw for us to pursue more, for us to love you more, and for us to, yun yung mga baon namin para hindi kami matukso sa ibang tao. Kasi, ang alam kasi natin minsan is that kapag may tukso, or ang tukso is that it's about sexual lang. No. Sometimes, madaling matukso ang isang tao kasi hindi niya naramdaman yung pagpapahalaga ng partner niya or yung appreciation ng partner niya or yung nakikita ng partner niya yung effort niya. That is why kapag merong ibang tao, ibang lalaki, ibang babae na nakakita yun sa kanya, matutukso siya doon. Lagi mong tatandaan yan. That is why dapat ikaw po yung number 1. Alangan naman na gusto mo yung kapitbahay niyo or si kumare, yung magsasabi sa kanya, ang tindi mo kagabi. Ay, ibang usapan na yun. Okay ba ba? Ibang usapan na yun. So, make sure na ma-appreciate mo siya sa mga bagay na yun. But anyway, before I continue, mga kapatid, kung merong mga lalaki na nanonood din sa video na ito, actually, pwede nyo rin po itong i-apply. Okay? Medyo i-analyze nyo lang, medyo, timplahan nyo lang bago nyo i-apply sa partner nyo. But, of course, pwede rin ito. Okay? So, let's continue. Proceed na po tayo sa number 4. Is that? Ito. Nakakatawa to, pero sa totoo lang, sobrang ang sarap sa pakiramdam kapag narinig naming mga lalaki sa mahal namin sa buhay or sa asawa namin. Yung sabihin mo sa kanya na, pagkatapos mo mag-shower, love, mamasahe na kita. Maniwala ka sa hindi. Habang nasa shower pa lang kami, nagpiprepare na kami. Anong piniprepare namin? Of course, yung kung anong gagawin din namin sa inyo, kung anong position or paano din namin kayo papaligayahin. Sa isip pa lang namin na simulate na namin yung dapat namin gawin. And minsan, ang sarap po sa feeling ng ganon. Na kahit na sobrang pagod ka or malungkot ang araw mo, kapag uuwian mo, ay ganong tipo ng asawa. Ay sino ba naman ang hindi mare-recharge ng ganyan? Napaka-importante po na alam nyo po na sabihin ito sa kanya. Masahe mo siya and then trust me, alam na ng isang lalaki kung anong susunod sa masahe na yan. Baka ikaw yung susunod yung masahe and ibang masahe yung gagawin. But the thing is that, naibibigay mo actually sa isang lalaki yung cravings niya kahit na wala siyang hinihingi. And sometimes ito yung one way kung paano ka mag-initiate na ikaw din yung mag-initiate kasi sometimes hindi pa laging lalaki ang nag-initiate. Maganda rin o mabuti din na ikaw may psychological po impact kamayan in order that hindi namin maiisip na kami na lang yung parang may gusto ng sex. Minsan, yun yung nakakawalang gana sa amin kaya humihindi na siya or naghanap na rin siya ng iba. But the thing is that whenever na nagawa mo yan, pinapakita mo that interested ka rin sa kanya, na may paghanga ka pa rin sa kanya, na gusto mo rin siya. And in that way, yun yung mga masasarap po na pakiramdam bilang isang lalaki at yun yung mga nagbibigay ng positive energy po sa amin. So make sure na sabihin mo yun sa kanya. Okay ba? So proceed na po tayo sa number 5. Is that? This is very important. Kapatid, tandaan mo to. Sorry. Okay.
Alam ko po, marami po sa atin, especially ang mga babae, na ang hirap po humingi ng sorry mula sa inyo. And minsan, galit na galit ka sa partner mo kasi ang taas ng ego at pride niya, where in fact pati po ikaw. You know, sometimes sorry is the best way to heal some broken hearts or pain or emotional damage. You know, sometimes God will not come and heal a person's heart kasi kayang-kaya niya or kayang-kaya ng sorry mo lang. And sometimes sorry can able to restore your relationship. Yung matagal sanang naayos is that dahil sa walang sorry sa inyo, pinapatagal nyo lang hanggang sa naipon ng sama ng loob, sakit ng loob. Minsan nga nung sa inyo, nagkaka-high blood na, nagkaka-depress na. Wherein, ang solusyon lang pala is that sorry from you and sorry from him. Kung hindi mo yun makita na gawin niya, then mauna kang gagawa. But the good thing is that whenever na ikaw yung nag-initiate ng sorry, hindi naman ikaw ang talo. Minsan parang iniisip mo kasi because of prideful, dahil sa pagiging pride na kapag ikaw yung sorry, parang ikaw yung talo, ikaw yung kawawa. No, sa totoo lang. Yun lang yung sinasabi na ni Satanas sa isip ko. Kasi most of the time, anyone who can able to say sorry, they are the one that is mature. Kahit na kasalanan niya, okay? Kahit na kasalanan niya. Kasi the thing is that kapag ikaw yung humihingi ng sorry, ikaw actually yung mas nakakalaya. Basta yung sorry na hindi lang salita. Okay, tandaan niyo yan. Kasi kung sorry na hanggang salita lang, walang kwenta po yan. Pakitang tao lang yan. Andun pa rin yung pain. Andun pa rin yung sama ng loob mo. Okay? But yung sorry that you are willing na mag-let go ng pain ng kanyang nasabi, ng masakit na nangyari, yun yung sorry ng totoo. Kasi once na nasabi mo yun, magiging malaya ka. Nasa part na niya kung magpakumbaba din siya or ma-realize yung pagkakamali niya, then magpalaya din siya or humingi din siya ng sorry. But my point here is na dapat ikaw po yung mauna. Kasi in that way, nag-i-initiate ka ng peace. In that way, nag-i-initiate ka ng pagiging mature yung dalawa, na maayos yung relationship nyo. And hindi na-extend yung pag-aaway ninyo. Na-imbes na yung mga panahon na magkaiwalay kayo or nag-aaway kayo, dapat ine-enjoy nyo na yung mga time na yon. But the problem, kapag walang nagsusorry sa inyo, that's the problem. A major problem na kung saan yun yung dahilan kaya maraming mga relasyon ang bumabagsak. That is why, make sure mga kapatid to say sorry. It doesn't matter kung sino ang may mali. Of course, kapag napansin mo naman sa kanya that kapag nagsusorry ka, that hindi niya nare-realize yung kanyang pagmamali, and that is the time na correct mo siya. Kung hindi siya makuha sa correction, then that is the time na dumistansya ka. Hindi ko po sinasabi na i-tolerate nyo. Ang pino-point out ko lang dito mga kapatid is that learn to say sorry, yung genuine po na sorry, yung galing po sa puto, and you will see, ikaw po yung mas makakalaya. Okay po ba? So proceed na po tayo sa number 6 na words is that please. Minsan ito yung nakakalimutan ng karamihan. Kasi sometimes please, it shows respect, it shows na may honor ka or nakikisuyo ka sa partner mo. Kasi minsan sa aming mga lalaki, may part sa amin na gustong-gusto namin that nagde-depend ka sa amin. Hindi man sa lahat ng bagay, pero meron kang may something sa inyo na parang hindi nyo kaya mabuhay kung wala kami. Parang gusto namin na sinishare yung energy, yung lakas namin, yung effort namin sa inyo. Kasi yun yung mas na nagiging masculine po sa amin, na mas lalo kaming nagiging masculine. Okay po ba? So, whenever na dinadagdagan mo ng please po, it means nire-respect nyo kami, and it means you honor us or you seek some help from us. And actually, yun yung nakaka-fuel sa amin, na nakaka-love din sa amin. Sabi ko nga, nakakadagdag pogi points at masculine namin whenever that you need help and pupunta ka sa amin para may bigyan namin sa inyo. It's an honor sa totoo lang bilang isang lalaki. Okay po ba? Sometimes may mga request na sana'y pagbibigyan ka, pero dahil sa hindi mo alam i-relay or communicate, wala man lang please, hindi mo nakukuha ang gusto mo. At hindi lang sa relasyon, even sa ibang bagay, sa trabaho, sa ka-business, ganon, sa kausap, ganon. Make sure na mag-include ng please. Okay po ba? And last but not the least, number 7 is that I love you. You know,
make sure na wag niyong kakalimutan ang mag-I love you. Especially sa mga matagal na sa relasyon na parang, pang bata na lang yung I love you. No. Sometimes you need to remind that you love him or you love her. Make sure na sinasabi mo ito because there is a power of the tongue. Kung ano minsan yung palagi mong sinasabi, yun ang nangyayari. Yun yung na-i-declare na nangyayari sa inyo. Like kapag palagi mong sinasabi na ikaw ay mamalasin, may masamang mangyayari sa iyo, meron at meron. Pero kapag palagi mo ring sinasabi at bukang bibig mo na magiging successful ka, na may magandang mangyari sa iyo, most of the time may magandang mangyari sa iyo. And most of the time magiging successful ka because there is a power of the tongue. That is why don't ever forget na mag-I love you. I love you, I love you. It's actually declaration, not just a reminder, but a declaration actually that you will love each other. Imagine, you say I love you, nag-I love you siya. It's actually declaration sa inyong dalawa na palagi niyong sinasabi and it will manifest sa inyong dalawa. Okay pa ba? And the good thing is that it is good that you always remind your partner how much you love him or how much you love her. It will help us, both sa person, it will help actually yung relationship nyo. It will help actually yung mood nyo, yung energy nyo para mas mag-build up. Okay po ba? So, I hope po na meron kayong naintindihan or natutunan sa 7 words na ito and make sure po na i-apply nyo. Huwag lang po napakinggan, kundi make sure na gagawin nyo. And trust me, kayo din lang ang magbe-benefits. Kung in-apply nyo ito at walang nangyari, then come back and kahit, kuya, palpak ka naman, may I suggest na delete mo yung video na yan, then it's my honor. Pero kung mas marami ang mag-agree, then it means maybe hindi lang effective sa'yo. But make sure kasi na-apply mo na may genuine kang puso at may tama kang motive at intention. And you will see, ikaw din lang magbe-benefits. So that's it for today's video. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at magmamahal. Please share and God bless.